Bakit tinawag na braso de Mercedes? Welcome back to my channel. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang dessert na mukhang sosyal, tunog Espanyol. At kapag nasa handaan, mabilis maubos. Ang braso de Mercedes. At class, aminin natin. Kapag may braso de Mercedes sa ref, may isang tao talagang slice lang kukunin ko. Tapos maya-maya, kalahati na ang nawala. Pero ang tanong, saan nga ba talaga nang galing ang braso de Mercedes? Bakit kakaiba ang pangalan nito? At paano ito naging isa sa pinaka-iconic na dessert ng mga Pilipino? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Pichit Juan Panit. Salamat sa pag-attend sa klasiko. Class, simulan natin ang matamis na kasaysayan. Unang-una, ang braso de Mercedes ay produkto ng impluensyang Espanyol sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Mahigit 300 taon tayong sinakop ng Spain. Kaya maraming pagkain natin ngayon ay may halong kulturang Espanyol. Sa labas, crispy at chewy na meringue. Sa loob, makapal, creamy, matamis na custard. At alam ninyo class, ang paggawa nito ay hindi biro. Hindi ito yung halo-halo lang tapos okay na. Kailangan dito, tamang pag-whip ng egg whites, tamang init ng oven, tamang consistency ng custard, at steady hands sa pagro-roll. Kasi kapag nagkamali ka, puputok ang meringue. At kapag sumobra ang custard, magiging omelette na may identity crisis. Kaya noong araw, ang braso de Mercedes ay itinuturing na espesyal na dessert. Hindi ito pang-araw-araw na merienda. Hindi ito, bili nga ako sa kanto. Ito yung dessert na panghandaan, pang-birthday, pang-Pasko, pang-fiesta. O yung may bisitang gusto mong ma-impress. Kapag may braso de Mercedes sa mesa, parang sinasabi ng pamilya, may effort kami today. Ngayon, bakit nga ba tinawag na braso de Mercedes? Kaninong braso ba talaga yan? Ang pangalan nitong braso de Mercedes ay Spanish phrase na ang ibig sabihin ay Arm of Our Lady of Mercy. Oo, literal na braso ang ibig sabihin ng braso. At bakit braso? Dahil sa itsura nito, kapag nakita mo ang dessert, nakarolyo siya na parang isang mahabang braso. Pero bakit naman de Mercedes? Noong panahon ng Kastila, literal na may ambag ang mga manok sa pagpapatayo ng ating mga lumang simbahan. Ginamit ang tohne-tohneladang puti ng itlog bilang sangkap sa simento upang maging matibay ang mga dambuhalang pader na bato. At dahil bawal mag-aksaya ang mga frahile sa kusina ng kumbento, ang mga natirang pula ng itlog ay ginawa nilang masasarap na dessert. Dahil sa malalim na debosyon ng mga Pilipino sa relihiyon, ipinangalan ng hugis brasong dessert na ito bilang pagpupugay kay Nuestra Señora de las Mercedes o ang Birhen ng Ahwa. Ayon sa ating mga kwentong bayan, ang malambot, maputi at natutunaw sa bibig na merengue nito ay sumisimbolo sa braso at mainit na yakap ng Birhen. Baka may magtaas ng kamay at magtanong, Professor, anong part po ng braso ang nakahalo? Wala po. Purely poetic, visual description at religious dedication lang ang pangalan. Itlog lang po ito. Maraming itlog.
Ang dessert na ito ay patunay ng pagiging malikhain nating mga Pilipino. Mula sa natirang sangkap sa paggawa ng simbahan, nakalikha tayo ng isang pagkain na paborito pa rin natin hanggang ngayon. Class, mapapansin ninyo, mahilig ang mga Pilipino sa desserts na creamy, matamis, at bagay sa kape, kaya swak na swak ang Brazo de Mercedes sa panlasa natin. At dahil mahilig tayong mag-share ng pagkain, madalas itong hinihiwa at pinaghahatian ng pamilya. Kaya hindi lang siya dessert, simbolo rin siya ng pagsasalo. At hindi lang sa Pilipinas siya sumikat. Dahil sa pagdami ng Filipino communities abroad, nakilala rin ang Brazo de Mercedes sa ibang bansa, Amerika, Canada, Middle East, Europe, at Asia. Simple ingredients, pero puno ng comfort at character. Sa totoo lang, ang Brazo de Mercedes ay parang kwento rin ng Pilipinas. May halong Spanish influence, Filipino creativity, at adaptation. Kinuha natin ang foreign idea, tapos ginawan natin ng sariling identity. Ang Brazo de Mercedes ay isang Filipino dessert na may impluensyang Espanyol mula noong panahon ng kolonyalismo. Ang pangalan nito ay nangangahulugang Arm of Our Lady of Mercy at hango sa rolled shape ng dessert. Nabuo ito mula sa paggamit ng egg whites para gumawa ng meringue at egg yolks para sa creamy custard filling. Sa pagdaan ng panahon, naging simbolo ito ng selebrasyon, pagsasalo, at Filipino culinary creativity. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakaminamahal na dessert sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ako si Professor E. Paliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, hindi lahat ng mukhang simple, madaling gawin, at minsan ang pinakamatamis na dessert galing sa sobrang itlog na ayaw sayangin.